Ilang taon iintayin bago umabot to? Pwede bang sa lifetime natin? Ganun ba? Hindi, actually, yung unang phase nito, gusto naming matapos in 5 years. 5 years. Oo, May pag-asa na. Oo, dapat yung sweldo ng nurses tumaas itong taon na to. Gusto naming tulungan yung mga doctors na gawin din ito for next year, Yes. kung maaari. So, yung parang common lobby group among all the professions. Tama-tama pala tong show natin para magsama-sama. Tamang-tama. Ang nursing group pati medical group. Philip, ang dami mo ng question. marami Siguro na. quick Oo nga, answer na medyo lang. Inaano ko na Quick lang, screen ko eh. Screen mo na lang. Ito na lang from Marife Estanislao from Quezon City. Ano po ang masasabi ninyo na bukod sa brain drain, problema rin ang health services ng karamihan ng mga ospital? Di Doctor- na ito competent, kaya nag-aalisan sila para matuto at maging globally competitive. Dahil sa nung ako'y maglibot nga, hindi lang naman dito sa Oo. Quezon City, kundi sa lalo na sa mga probinsya. Bali sir, sino ba kailangan kausapin natin? Pwera sa magkaroon ng TV show para baka may nakikinig na mga political people. Actually, pag nung nakipag-usap kami sa Department of Health, Yes. ang sabi nila talagang ang budget nila ay kaunti lang. Opo. Kaya 2% lang ang budget. Kailangan 5%, di ba? Actually, Oo, 1.1 nga ang data namin nakuha eh. Oo. Kulang ang binibigay na 1.1 lang eh. budget para sa kalusugan. Pero ang masasabi natin ay pagdating naman sa mga talento at competence ng ating mga graduates, talaga namang masasabi ko na hindi naman yan uubra o hindi naman i-hire yan sa abroad o sa particularly sa United States kung ang ating mga doktor Yes. dito ay hindi na magaganda ang kapasidad, lalo na ating mga nurses. Ang talagang ang talagang admittedly, talagang masasabi ko na ang mga ospital natin talaga ill-equipped. Yes. At siguro ang mga doktor natin may mga talagang nahihirapan mag-practice dito sa atin dahil unang-una walang kapasidad magbayad ng mga tao. Tapos ay lalo sa mga rural area wala silang mga gamit. Kaya para na lang magkaroon ng solusyon, magtrabaho sila sa abroad. Tama. Ang pinakamadaling entry ay Yes. pagiging nurse. Okay, so maganda itong pinag-usapan natin. Sa ating pagbabalik, tatanong ko kay Dr. Sabili kung ano kaya magagawa natin, pati kay Ma'am Lynn, paano tayo maglalabi, sino ba dapat natin lapitan para tumaas naman ang sweldo ng doktor at nurses na ating mga kababayan. Okay, wag po kayong aalis. Okay, we're back sa RJTV. Mainit itong pinag-uusapan natin. Hindi lang mainit dito, mainit ang topic eh. Introduce ko ating mga guests. Unang-una sa katabi ni Dr. Philip, ang Vice President ng Philippine Medical Association at incoming President ng Philippine Medical Association, Dr. Jose Sabili. Sa katabi ko naman ang Director ng Institute of Health Policy and Developmental Studies ng National Institute of Health and my professor sa UP College of Public Health, Dr. Marilyn Lorenzo. Okay? Kanina sir, pinag-usapan natin about paano matataas yung sweldo ng doctors and nurses at yung health budget. Meron ba tayong magagawa as doctors, as laypersons? Pwera sa pagsusulat sa mga congressman natin at senator? Ako bilang namumuno sa ating Yes. PMA, Philippine Medical Association, nakipag-usap na kami sa mga concerned agency, Yes. sa Department of Health, sa DILG, Po. even yung may mga senators tayong kinausap para matulungan natin para ma-implement yung Magna Carta of Health Workers. At ito'y nakausap namin yung League of Governors, pumagitan ni Governor Aumentado ng Bohol. Siya ang president ng Governors League. At sila'y magpapas ng resolution sa kanilang league na implement yung increase ng salary, yung working condition ng mga health workers natin. At the same time, yung peace and order, gawa ng paraan dahil alam mo naman na uuso ngayon yung mga kidnapan lalo na sa Peace and order, Peace and siguro nga, order. yes. Oo. At saka siguro yun na rin kwan, yung mga doktor na hindi na makapag-practice dahil binabawalan sila ng mga governors nila o kaya ng mga local executive. Ito na may dapat pag after office hour payagan na. At during emergency makapag-practice. Maganda siguro sir, ilinaw nyo to. Ang mga doctors na nasa public hospital ay bawal mag-practice after office hours. Merong mga may mga local executive kasi. Bali, ang gagawin nyo po ay mas maganda payagan na lang sila. Minsan kasi ilalagay doon sa lugar na hindi ka talaga makakapag-practice. Oo. For example, ilalagay ka sa bundok. Oo. Or walang rotation basis. Yes. Hindi ibig sabihin yung working condition hindi maganda. Oo.
Pagka ganyan ang ganyan, talagang mapipilitan umalis sila. Okay. Siguro maiba tayo ng topic, no? Pag-usapan naman natin medical tourism. Ano ba tong medical tourism, Ma'am Lynn? Yung medical tourism ay isang pamamaraan na ating itataas ang antas ng kwalidad ng ating mga hospital para tayo ay mag-qualify na tumanggap ng mga pasyente mula sa ibang bansa. Pero itong mga kaso na ating tatanggapin ay yung mga kasong ubod ng mahal doon sa kanilang bansa, kaya naghahanap sila ng ibang lugar na mapaggawa nito. Kasama dito yung mga cosmetic surgeries, yung mga knee replacement, hip replacements na hindi kino-cover ng mga health insurance. Pero ang tourism part ay habang sila ay gumagaling from their surgeries, pwede silang papuntahin dun sa magaganda nating mga spots, gaya ng Boracay na pinanggalingan ni Doc Philip. Tapos, habang gumagaling sila, nakakapagbakasyon na sila, at ito ay malalagay sa isang package. At ito ay isang programa na maraming benepisyo, including... Ano mga benepisyo ng medical tourism? Ano mga advantages? Isa yung pagtataas nga ng kwalidad ng mga hospital. Kung mataas ang bayad na makukuha natin from foreigners, yun ang magagamit na pambili ng bagong equipment, ng mga gamit sa hospital. Secondarily, and most importantly sa tingin ko, ay kung ito ay ma-share dun sa mga health workers na gumagawa ng mahuhusay na procedures, sila ay mahihikayat na wag nang umalis. Okay. At mabigyan sila ng mas Yes. mataas na sweldo. Ano masasabi niyo dito, Dr. Sabili, about medical tourism? Siyempre, lalaki ang market ng ating mga practitioners. Dahil unang-una, meron tong kapasidad mga magbayad dahil may mga pera tong mga to pag pumunta dito sa atin. At magiging magandang epekto nito sa industriya. Bagamat merong mga ibang mga tumututol dito sapagkat hindi natin lahat naman mabibigyan na Ano naman itong mga tumututol? Ano bang mga reasons nila? Siguro hindi pa natin na masabi kung ano talagang mga intention nila, pero meron akong mga nakausap pero hindi sila talaga nagsasabi kung anong kanilang Yes. Philip, meron ka itatanong?